Okay? So, ang isa sa gift na tinatawag nating gift of administration. Pagka sinabing gift of administration, mayroong isa sa church na hahawakan niya yung isang bagay at kapag ka nahawakan niya yon, naaayos, no? Pagka sinabing gift mo to, ibig sabihin hindi ka makatulog na alam mong may gulo sa loob ng church na tinutulak ka ng Holy Spirit na hawakan para maayos. So kung meron ka nito, ibig sabihin may gift of administration ka. Dahil kapag wala sa church nang may gift of administration, kahit gaano ka powerful, kahit gaano kalago, maaaring maapektuhan kapag walang tumatayo, walang humahawak, nag-handle ng mga magugulong schedules, papers, etc. Kasi ganoon ang trabaho ng may gift of administration. Now, kung sinasabi kong ikaw naman ang humahawak ng gift na yan, tapos hindi mo naaayos, yun ang point natin sa body of Christ. Baka hindi mo kasi siya gift. Baka hindi mo gift ang mag-stand diyan. Bigay mo yan sa may kakayanan. Hindi mo naman naaayos, for example. So, kaya nilalagay natin, dapat ang body of Christ, nandun siya sa kanyang pagkakatawag, sa pagkakadesign sa kanya ng Panginoon. Since lahat naman tayo ay may gift na ganyan. So, wag mong kukunin yung gift na gusto mo lang. Tingnan mo, pakiramdaman mo, Holy Spirit, gift ko ba talaga itong part na to? So, isa sa itinuturo natin ay ang gift of administration. So, kapag ka nakakapag-stand before ang isang member ng body na ito, meron siyang gift of administration. Okay? So, kinuha rin yung word na to steer a ship. Parang magulo yung barko walang direksyon. Walang pupuntahan babangga tayo Kinuha niya yung manibela, siyang nag-ayos. So ganun yung binigyan ng Holy Spirit ng gift ng administration. So inaayos niya yung hindi maayos ng may ibang gift naman yung iba, Hindi ibig sabihin may gift of administration ka, parang hari ka na sa church. Para ka tingnan nyo, kung wala ako, hindi maayos yan. Hindi ganon. Inuulit ko sa inyo, yung previous na itinuro ko sa inyo last month, hindi pwedeng mayabang ka sa gift mo. Remember, lahat tayo ay biyaya lang ng Panginoon. At may kanya-kanya tayong goal sa body of Christ. No? Pantay-pantay, sabi sa Colossians. Hindi magaling ang administration, hindi magaling si pastor, hindi magaling si bishop, tapos kawawa naman si gift of help lang. O tulong-tulong ka lang. Lahat yan ay pantay-pantay sa Holy Spirit. Okay, so isa sa gift na meron tayo, dapat maayos ang karakter natin. Hindi ngunit ikaw ang nagtuturo at may tinuturuan, parang mataas ka na dun sa tinuturuan mo. So, kailangan character din, no? So, isa dyan ay administration. Sige, next. Marami ito Next. Next slide. Yan. Gift of. Nga pala, kinuha lang natin ito, alphabetical order, Para madali ninyong matandaan. Administration. Number 2 is apostleship. Okay? Yung apostleship, ang gift ng apostleship na mention kasi siya, dalawang books. Sa book ng Corinthians, chapter 12, tsaka sa Ephesians, chapter 4. Yung word na apostles galing sa salitang apo. Ibig sabihin, from, and stelo, meaning to send. So, from here, sinesend siya. From here, umaalis siya, nagpupunta siya sa iba. Ang tawag doon ay apostleship. Sige, ayusin natin itong tanong na meron sa isip ninyo. Paano yan, Kuya Roland? Walang apostol sa church namin. Wala slide natin. Wala kaming apostol. Ang meron lang sa amin, pastor. Ibig ba sabihin noon, Kuya Roland, kulto yung church namin? For example, wala kaming pastor, wala kaming apostol, bishop lang nga pala, lalo na kapag na-encounter nyo ang tinatawag na Pentecostal Fourth Watch. Nako, delikado yun. Sasabihin kayong kulto dahil wala kayong apostol. Ang apostol kasi, according sa mga theologians, ay ang requirements ng apostol, bago ka maging apostol talaga, una sa lahat, dapat na meet mo personally si Christ. Isa sa requirements yun, mabigat na requirements. Katulad ng 12 disciples, nakasama talaga nila si Lord. For 3 years.
Si Apostle Paul naman, kaya sa tinatawag na apostle, sinabi pa nga, I am the least of the apostles. Na-encounter naman ni Apostol Pablo, si Lord Jesus, sa Damascus. So kaya siya kinukonsider as apostle. Kaya it appears the word was used in a technical sense as well as a general sense. In a technical sense, it was limited to the 12 who had the office of apostle as well as the gift. In the sense, it was foundational gift limited to the formation of the church. So, ibig sabihin, sa panahon natin, dahil hindi naman talaga mamimit si Christ personally, makakasama katulad ng 12 disciples, naglagay siya ngayon ng ang tinatawag natin diyan, ang kumukuha sa pwesto ng apostleship ngayon ay ang mga bishops. Ibig sabihin, pagka sinabing apostol ka, dapat church planter ka. From here to send. Apostelo. Okay? So lumalabas na kung may gift of apostles ka or may gift ng pagiging bishops, dapat church planter ka. From here to send. Ganun ang ginagawa sa'yo ng Holy Spirit. Hindi ka magko-commit talaga sa isang local church lang. Hindi ka kontentong hindi mo nahayuan ang ibang probinsya, ang ibang cities, ibang barangay. Hindi ka kontento sa isang place mo na yan. Talagang hinihila ka kung saan-saan pagka ganyan ang gift mo. So iba ito sa pastoring. Ang pagiging bishop ay iba sa pagiging pastor. No? Wala yung ano natin, yung ating slide, no? Ako na lang ang saan ba to? Okay, ano yung title natin dito? Daming slides nito eh. Ano ay title natin? The Danger, tama ba? The Danger. Ito. Mukhang mahina internet nung nagsishare, no? Ako na lang, sister. Ako na lang, sister. Ayan. Okay na po, kuya. Sure, di na mawala. Alright. So, nasa na tayo? Number 2 is the gift of apostleships or bishops. Nga pala, bishops, wala yata sa slides natin. Makikita nyo siya sa Timothy chapter 3, verse 2. No? Andun siya. Check nyo na lang, i-notes nyo na lang. No? Ang tawag din dyan ay overseer. Alright. So, next slide. Ayan na pala sa screen ninyo. Gift of apostleship, that is bishops. 1 Timothy chapter 3. Mababasa nyo dyan yan. Ano? Ayan. So, next slide, sister. So, gift of apostleship, dapat ay bishops ka na ngayon, no? So, hindi ngunit walang apostol yung church nyo, kulto na kayo. Huwag kayong maniniwala sa ganun teachings, no? Okay? Hindi naunawaan ang ang gift ng Holy Spirit at malaking discernment yun sa body of Christ, no? Kaya nagiging relihiyon na lang ang kahit na born again Christian church ngayon dahil sa mga ganyang teachings, no? So kahit na wala kang bishops okay lang 'yon dahil si Lord naman inaabot niya ang mga outreaches, no? As long as we believe in one God in three persons, no? We are saved not by our own works, but the works of the Lord Jesus Christ. We believe that we have God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, and they are equal. Walang problema doon. Alright. Next is the gift of discernment. Number 3. Tinuturo ko nga ito sa kanila na bagamat ito ay gift, pero dapat lahat ng Christians meron ito. Since nasa atin ang Holy Spirit, at tinuturuan tayo ni John na even sa wrong teachings, marunong tayong mag-discern. Kaya nga still, nag-aaral tayo pare-pareho, katulad ng ginagawa natin. Ang mga member ng body of Christ ngayon, pala-aral na rin. Hindi na katulad nung araw. Nung araw, hindi ganitong mag-aral ang mga tao. Basta may marinig lang sila, mahal ka ng Diyos, tuloy mo lang pananampalataya mo, huwag kang magliliban sa pagdalo sa pagtitipon. Solved na sila ron. Pero sa panahon ngayon, nag-aaral na ang mga tao, ang mga members. So dapat sumabay tayo dito dahil maiiwanan tayo sa growth, no?
So number 3, the gift of discernment. How could they tell if it was from God, from a false spirit, or from human spirit? To authenticate the validity of the revelation, God gave the gift of distinguishing of spirits. So may gift na ganito. At sabi ko nga sa inyo, as much as possible, dapat lahat ng Christians mayroong ganito. Distinguishing spirits. Those having this gift were given the supernatural ability to determine if the revelation was from God or was false. John's exhortation to test the spirits. As reference to 1 John 4:1, similarly, when 2 or 3 spoke the revelation of God in the assembly, those having the gift of discerning of spirits were to determine was from God. So nalalaman ng may discernment, spirit of discernment, kung galing ba to sa Diyos o galing ito sa flesh, galing lang sa emotions, or galing lang din ito sa kaaway, lalo na pagdating sa Word of God. But hindi lang Word of God ang sinasakop ng discernment. Pinakikinggan mo, binibigyan ka ng Holy Spirit na di-discern mo kung niloloko ka lang din ng tao, dinadaya ka ng tao, nagsisinungaling ng tao. At ang isa sa kalaban ng spirit of discernment is our very own emotion. Tandaan natin yun, no? Ang kalaban ng spirit of discernment is our emotion. Magkaiba yung tamang hinala ka sa nadi-discern mo through your spirit, no? Kaya number 3, dapat alam natin na meron tayong spirit of discernment. Ito ay galing sa boses mismo ng Holy Spirit. Mukhang dinadaya lang ako ng pastor na ito. O baka ganun lang kasi yung karakter mo. Tamang hinala kang tao, kaya lagi kang bumabagsak doon. At remember, pwede kang ma-deceive ng enemy doon. Kaya kailangan babad sa presence ng Holy Spirit. But if it is your own gift, hindi ka basta-basta madideceive ng enemy. Kasi gift mo siya. Kusa sang lalabas sa'yo. So may mga personal na binigyan ang Panginoon, ang Holy Spirit, directly. Kung 10 ang member, may binigyan ng 3 ron. Pero in-encourage ko nga kayo na dapat yung 10 sa loob na yon ay mag-aral ng discernment. Since relasyon mo naman sa Holy Spirit yan, kung makikinig ka sa sinasabi niya. Alright? Number 4 na gift, sister. Number 4 gifts is the gift of evangelism. May mga binigyan ng Panginoon ng kakayanan na magkaroon ng gift of evangelism. Hindi ito basta yung tumayo ka lang tapos sinabi mo lang, tanggapin mo si Jesus Christ, evangelist ka na. Ang evangelist ay nagsasabi na the word eu angelistas, written in English as evangelist, means one who proclaim the good news. Dapat pinoproclaim mo yung good news at hindi lang nagproclaim ka ng good news. Malalaman mong ikaw ay may gift of evangelism or evangelist ka talaga, hindi lang basta tumayo ka doon sa tawag dito. Ano ba maganda example? Tumayo ka lang sa palengke tapos nagsisigaw ka ron. Tanggapin niyo si Jesus tapos evangelist ka na. Okay? Kaya nilalagay ni Lord sa ayos. Ang evangelist, one definition of the gift of evangelism is the gift of proclaiming the good news of salvation effectively. Pag itong evangelist na to, tumayo siya sa kung saan siya dali ng Holy Spirit, effective yung kanyang paghayo. Okay? Sasamahan ka talaga dahil gift mo siya effectively so that people respond to the claims of Christ in conversion. Marami kasing nagsishare, minsan natitisod pa Natitisod pa ang mga unbelievers. Nasisira pa yung pangalan doon sa barangay na yon, sa church na yon. Kaya kung hindi mo naman ang gift of evangelism, magandang magpa-mentor ka. Pastor, paano po bang humayo? Paano bang mag-share? Kasi once na ang evangelist, hindi na yan magsasabi. Actually, hindi na nga niya kailangan ng mentor Dahil gift niya yon. Lalabas na yon sa bibig niya at madali niyang nasi-share. Next mo nga, sister. Tingnan niyo yung gift ng evangelism. Next. Ayan. Kung titingnan niyo diyan,
kaya ko nasabi yon, sabi dito, number one, kapag ka-evangelist ka, kahit walang nagme-mentor sa'yo about sharing the good news, number one, meron kang burden talaga for the lost. It involves a number one burden for the lost. Talagang umiiyak ka sa kaluluwa ng iba. Hindi dahil emotional ka, kundi dahil naaawa ka or talagang hindi ka mapakali dahil tumatakbo na lang lagi sa utak mo, lagi mong napapanaginipan o hindi ka mapakali na parang laging may pumupunta sa impyerno At kapag ka tinitingnan mo yung tao, parang ang tingin mo sa kanya, pag hindi ko to na-sharean ngayon, baka mamatay to bukas Burden for the lost. Kapag ka ganun ang heart mo, may gift of evangelism ka. Kaya nga sabi ko kanina, hindi lang ito pagsigaw sa palengke, pagsigaw sa stoplight. Dapat talagang mahal mo yung tao. Dapat talagang may concern ka sa kanila, burden for the lost. The one having this gift has a great desire to see people saved. Natutuwa siya na may tumanggap. Hindi siya nagyayabang na ako nagpatanggap dyan. Hindi ganoon. Paano kung mapatanggap yon? Baka ikaw lang nga ang tinanggap noon. Hindi siya mayabang. Pagka may tumatanggap, dumadami ang members. Kaya nga niyang iwanan yun sa pastor Ganun na evangelist. Hindi siya nagbibilang ng kaluluwa. In fact, pag kami meron na tumatanggap na kaluluwa, hindi pa siya kontento roon. Burden for the lost. Kaya minsan, masarap kasama itong may gift of evangelism kasi dito mo talaga makikita yung pagmamahal sa soul. Makikita mo talaga sa kanya yung passion pagdating sa pag-reach out ng mga kaluluwa. Hindi lang yon, it involves a clear presentation of the gospel. Pag nagturo itong evangelist, very simple mong malalaman yung salvation. Kaya niyang i-explain sa iyo yan very short. Naintindihan mo na agad, Jesus Christ died for you. Ganon yung evangelist. Hindi yung isang araw mo nang kasama, hindi mo pa rin naintindihan kung gaano ka kamahal ni Lord, etc. So kapag may gift of evangelism ka, you can share shortly and clear presentation ng gospel. Paano silang napahamak, paano sila ngayong nabubuhay, paano silang maliligtas. Kaya mo yon gawin. Number 2, the evangelist has the ability to present the gospel in a simple, yon sabi ko sa inyo, no? Kaya niya i-present ang gospel in a simple, tapos matindi rito, lucid passion. Okay? Ganun siyang magturo. So kung may gift of evangelism ka, at bumabangga sa ito, parang ganun ako Iba yung heart ko sa mga, yung burden ko sa mga unbelievers. Pag nagturo ako, talagang ganun Simple lang, malinaw, at passionate. A gift of evangelism. He proclaims the basic needs of salvation. The basic needs. He proclaims the basic needs of salvation. Basic needs lang yung, alam mo sa evangelism kasi basic needs yan Kaya ako tinuturuan ko rin sila, pag mahayo tayo, minsan ang kailangan lang natin sa tao, relationship. Hindi mo na kailangan dyan ng Calvinist, hindi mo kailangan dyan ng Arminian, hindi mo kailangan dyan ng malalim na theology, hermeneutics, leadership training, church planting. Ang kailangan lang nila, basic need ng salvation. Kaya binibigyan ko kayo ng idea, kapag kinakausap ninyo ang tao, dapat alam nyo kung ano ang needs niya. Pagka medyo mature na siya, siyempre ang hinahanap na niya yung mga meat. Pero kapag kayo humahayo sa labas, at alam nyo unbeliever, yung tao, hindi pa mananampalataya, ang sabi naman ni Paul, 1 Corinthians chapter 2, sila ay walang Holy Spirit. At para sa kanila, ignorant yung daladala mo. That is the truth. Wala sa kanilang Holy Spirit. Para sa kanila, ignorant ang mga spiritual things. So dapat ganun ang mindset mo. So wala silang Holy Spirit sa loob, hindi naman indwelt ang Holy Spirit sa kanila. Anong kakausapin mo sa kanila? Yung sarili nilang espiritu,
at yung makamundong kaluluwa nila, emosyon, and flesh. So, ang kailangan mo lang sa kanila minsan is the relationship. That's why the Lord Jesus Christ, ang karakter niya, kung papansinin nyo, mahilig siya makisalamuha sa mga makasalanan. Pero hindi siya nagkakasala. Ibig sabihin, kaya niya makibagay. Hindi ngunit sinasabing born again. Kaya nga minsan inaalis, ayoko makita sa akin yung masyado kong banal eh. Para na akong hindi malalapitan, para na akong hindi tumatawa. Okay yun minsan na parang may respect sa'yo ang tao pero hindi mo mari-reach out yung mga unbelievers kasi para ka ng banal eh. Minsan takot na silang lumapit sa'yo. Hindi ka na maka-reach out. Naiintindihan po natin. So dapat pagka nakikiconnect tayo sa kanila, basic need ng salvation. Yun lang po ang dala-dala natin sa kanila. Mahal sila ng Panginoon. No? May pag-asa. No? Very simple. Okay? The substitutionary of death of Christ, faith, forgiveness, reconciliation. Diyan lang kayo mag-focus kapag ka-evangelist kayo. Basic need ng salvation, about sa sin, about sa death ni Christ, about sa faith, about sa forgiveness, about sa reconciliation. In a way that unbelievers without a biblical background can understand the gospel. So isa yon sa way. Kung gusto nyo mag-evangelize, dapat alam nyo na ang unbelievers na kausap nyo ay wala silang biblical background. Pero dahil evangelist ka, without biblical background, can understand the gospel. All right. So, next slide about evangelism pa rin. Number 3. So, point number 1 natin kanina, dapat it involves burden for the lost, clear presentation. Number 2, simple, may lucid passion, basic need ng salvation lang, about sin, yung death ni Christ, faith, forgiveness, reconciliation. Para unbelievers without a biblical background can understand the gospel. Number 3, it involves a response. So kapag may gift of evangelism ka, makikita mo nagre-response talaga yung tao. Naririnig nila yung truth sa'yo, nakikita yung pag-asa sa'yo, nakikita sa'yo yung passionate ka sa ginagawa mo, no? Kaya minsan malumanay lang dapat ang pag-uusap sa mga unbelievers, lalo yung mga bagong attend ng church, no? Kahit umattend sila sa church, maybe wala pa sa rin sa kanila ang Holy Spirit, kaya ingat kayo mga ushers sa pakikitungo ninyo sa mga unang attend, sila ay nag-o-observe. Hindi kayo lalago pagka ganon, no? Ni umattend na nga tapos hindi nyo kinakausap. Hindi nyo kinakausap yung dinala ng Panginoon. Ano ang tingin ninyo ron? Wala kayong care sa isang kaluluwa dahil sumisingkwenta na kayo sa church. At yung isa, samantalang nung lilima kayo, minamahal nyo yung isang kaluluwa na yan. Paano silang magre-response? Paano nilang makikita si Jesus sa inyo? Iniitsapwera nyo pala sila. Dumating na nga sa church ninyo, hindi nyo kinakausap. Paano kayong lalago? So number 3, it involves a response to the proclamation of the gospel. The one having the gift of evangelism sees a response. Kitang-kita niya kung paano nagre-response ang mga kaluluwa tumatanggap sa Panginoon to the presentation of the gospel. That is an indication he has the gift. Number 4, it involves a delight in seeing people come to Christ. Yun nga, tuwan-tuwa siya na nakikita niya. Yun ang kaligayahan ng evangelist. Yung mga taong talagang tinatanggap si Jesus. Because it is his burden and passion. The evangelist rejoices as men and women come to faith in Christ. Masayang-masaya siya. Para sa kanya, kayamanan niya na may isang kaluluwang naliligtas. Dahil hindi lahat ng Christians ganon. May mga nagtanong pa nga sa akin, Brother Roland, bakit ganon? Paano kung yung isang tagal-tagal na nag-serve, tapos yung isa, nung mamamatay lang siya, dun lang siya tumanggap. Paano yun? Parang unfair naman yun. Anong klaseng pag-iisip yan? Hindi ka pa matuwa dahil kahit sa huling buhay niya, tinanggap niya ang Panginoon at naligtas siya? Ano naman kung bigyan tayo ng parehong gantimpala ng Diyos sa langit? May magagawa ba tayo? Gusto ni Lord yun eh. Di magpasalamat tayo. Binless siya ng Panginoon. Magpasalamat tayo dahil si Lord naman ang nagbibigay eh.
Kung nag-save siya, praise God. Tayo man ay humihingi lang din naman ng awa sa Diyos para maligtas. Sino tayo para maghusga? Kung pareho lang na salvation ang tinanggap natin, tagal nating nag-serve, tapos yung katatanggap kahapon, doon lang siya na-save. So what? Pasalamat tayo, naligtas pa rin ang kaluluwa niya. Hindi yung tatanungin natin na parang unfair pa si Lord doon. Remember, tayo man ay humihingi lang din ng awa sa Diyos para maligtas. At ang puso ng Diyos ay ang maligtas ang lahat. Ang salita ng Diyos, sabi ni Paul kay Timothy, preach the gospel, season or out of season. So meaning gusto ni Lord na may naliligtas, season out of season. So ayusin natin yung karakter natin sa puso ng mga hindi mananampalataya. Of course, sa mananampalataya din because we are the body of Christ. Baka yumayabang na tayo, hindi na natutuwa ang Holy Spirit. Alright? Dapat mahal natin ang kaluluwa dahil diyan namatay si Jesus. Yan ang passion niya. Kaya siya nagpapako sa krus. Next slide. Sister. So, tuloy natin. Sabi dito, although, next, ipakita natin sa kanila. Although only some people have the gift of evangelism, some people lang yon yung may gift of evangelism, other believers are not exempt from proclaiming the good news. May gift naman pala ng evangelism Ba't pa ako mag-evangelize? No, ang sabi ng Bible, hindi ka exempted para i-proclaim ang good news. All believers are to do the work of evangelism. 2 Timothy 4:5. So dapat kahit hindi mo gift ang evangelism, dapat naman i-share mo naman sa nanay mo na ikaw ay Christian. Common sense na lang 'yun Hindi ka na naghihintay ng evangelist o pastor. Pastor, pakisharean mo nga si nanay. Hindi, ikaw ang mahusay na mag-share dyan. Baguhin mo lang yung sarili mo. Ipakita mo kung sino ka. Hindi ka man evangelist. Kaya yun ang minsan Kaya hirap tayo mag-share sa family natin kasi ayaw natin ipakita na Kristiyano tayo. May mga ganon. Ay, Christian ka pala? Opo, nanay, matagal na po ako umaattend. So kung may kinakausap si Lord dito, ganyan pa rin ang karakter ninyo. I tell you, ang pinakamahirap na pag-iyak sa mga mahal sa buhay ay hindi mo man lang na-share si Jesus. Senior mo, hindi tumanggap, at least hindi ka guilty. Ginawa mo yung part mo. Ang sinasabi ko dito ni hindi mo man lang na-share si Jesus sa mahal mo sa buhay. Alam naman natin yan. Pag namatay na sila, wala na silang second chance. So share Jesus. Number 4, next is the exhortation. So, ang gift naman ng exhortation, ganito, the word exhortation means called alongside to help. So, kapag ikaw ay may gift of exhortation, hindi ito masyadong mahaba. Nga pala, ang exhortation ay hindi lang pagtuturo ng Word of God. Mamaya ituturo ko sa inyo. The word exhortation is parakalon, means called alongside to help. Nasanay kasi tayo sa salitang exhortation ay na-assign ako ni pastor o ni pastora na mag-exhort doon sa tithes and offering. So exhortation yon. So isang part yon, pero hindi yun ang pinakamalalim na meaning ng exhortation. The exhorter is one who has the ability to appeal to the will of the individual to get him to act. Okay? So yung mahusay sa exhortation, nagkakaroon siya ng ability na maintindihan talaga, maunawaan, at ginagawa nung talagang sinyeran niya. The gift of exhortation is often coupled with teaching. So of course, may kasamang teaching. Mahirap naman mag-exhort ng hindi galing sa salita ng Panginoon. Pero minsan, kung galing din sa Holy Spirit, pwede rin nating i-share combination with the gift of knowledge and wisdom. Mamaya papaliwanag ko yun. Okay? And is addressed to the conscience and to the heart. Yung may gift of exhortation, talagang pumapasok sa isip, sa puso, sa konsensya nung kanyang kausap. Nagugulat ka na lang yung tao, nakukonsensya. Yung tao, tinatamaan yung puso sa very simple word na sinabi mo sa kanya. So pagka may ganon, may gift of exhortation ka. Okay? The gift of exhortation
may be either exhortation, urging someone to pursue a particular course of conduct, or it may be consolation or comfort in view of sometimes trial or tragedy. So merong lumapit sa'yo, alam mo, ganito ang problema ko, ganyan ang kalagayan ko, bigla na lang yung tao nako-comfort mo, yung tao dahil may na-share kang kakapirasong verse, naunawaan, may pag-asa pa pala ako. So gift of exhortation. Kapag may mga tao kang nasishare ng gano'n na very simple, yakapin mo, matindi ang calling mo, matindi ang ministry mo, kasi yung mga taong minsan hindi sila makukuha sa isang 40 minutes na preaching eh. Minsan doon lang sila sa one-on-one, kakausapin mo siya, naiintindihan ka niya, gano'n. Kaya kailangan ka sa body of Christ, no? Next, number 5 is the gift of faith. Yung gift of faith, the gift of faith is the faith which manifests itself in unusual deeds of trust. Ang gift of faith naman, pinapakita rito, yung manifestation itself. This person has the capacity to see something that needs to be done and to believe God will do it through him even though it looks impossible. Yung may gift of faith, hindi ito katulad ng faith na sinasabi natin. Yung may gift of faith, wala na tayong pag-asa talaga, lulubog na itong church na to eh. Pero dahil may gift of faith yung isa, ayaw niyang bitawan, ayaw niyang isurrender. Alam mo, wala na talaga tayong magagawa dito sa taong to eh. Hindi na ito magbabago eh. Itong may gift of faith, nananampalataya siya, hindi, mababago yung tao na yan. Kaya siyang baguhin ng Diyos. Very, very, very simple explanation. So kapag may gift of faith ka, hinihila mo yung congregation na maniwala sa magagawa ng Diyos. Dahil may mga taong palasuko na. May mga taong ayaw na. Iba ito sa faith na nababasa natin. Yung gift of faith na ito, bigla itong lumalabas sa may gift na ito na talagang nai-encourage niya yung buong body of Christ na ipagpatuloy ang paglilingkod or vision, mission, kaya natin to, etc. So yun yung may gift of faith na impossible sa tingin ng iba, pero siya nakikita niya yung talagang magagawa ng Panginoon at nahahawa yung body of Christ sa kanyang faith, sa kanyang pananampalatayang hindi maipaliwanag. Nagugulat na lang sila na parang, oo nga, no, may magagawa ang Diyos ah. Bakit nakalimutan natin yun? Oo nga ah. Ganun siya. Alright, si Stephen exhibit this gift as he was a man full of faith. So, importante yun. Next, letter G is the gift of giving. So, importante rin ito sa body of Christ. Sana tinitake note nyo, no? Na, ay, mukhang ako yung number 3 na yun, Ako yung number 4 na yun, Sabi ko nga sa inyo, last month, dapat ma-discover mo kung ano yung gift mo. Kasi para kang ibon na tinatry mong lumangoy, hindi naman yan ang pagkatawag sa'yo. Ang disenyo ng Diyos sa'yo lumipad, mas magaling ka ron eh. Kabayo ka, bakit ka lumalangoy? Eh, mas mabilis kang tumakbo sa land. O isda ka, sinusubukan mong lumipad, hindi mo kaya yon. Ang kaya mo sumisid sa dagat. So kaya kailangan, nasa ayos ang body of Christ. Ano yung gift mo? Doon ka mag-focus, doon ka magaling eh. So gift of giving, minsan iniiwasan ito. Kaya ang encourage ko sa may gift of giving, alam mo ang may gift of giving, ito yung taong hindi mawawalan. Kala kasi nila ay gift of giving, bigay ng bigay yan. Actually, binibless sila ng Lord kasi may gift sila. Alam nga naman bigyan sila ng gift of giving tapos pagkukulangin sila ng Panginoon. Ang makikita mo sa may gift of giving, the word giving is metadidios, means to share with someone. He loves or she loves to share something na pwede niyang maitulong kahit kanino. At itong taon to, kapag tinanggihan mo, malulungkot ito. Yun ang reality. Kasi gift niya yun eh. Natutuwa siyang meron siyang naibibigay. The gift of giving is the unusual ability and willingness to share. Ayun, willingness to share. Hindi yan nagyayabang.
Talagang gano'n 'no, wala akong sine-sermonan dito or something. Ang sinasabi ko lang, ang may gift of giving talagang makikita mo sa kanya hindi siya nagyayabang. Talagang talagang gano'n yung nature niya, talagang gano'n yung character niya. Mamaya may binigyan ka ng lansones, very simple. Isusubo na lang yung 2 ubas, hahatiin pa sa'yo. Very simple 'no. Next na explanation. So kung ganyan ka rin, magpasalamat sa Diyos, "Thank you Lord, ginagamit mo ako sa ibang tao, lalo na sa body of Christ na maging giver." So ako po ay nakakapagbigay dahil binibigyan mo lang din ako. Gift ko pala yon, thank you Lord. At mamamatay na lang ako, gusto ko pang magbigay. Ganyan ang gift of giving. Nga pala, pagka gift mo, mamamatay ka na lang, yung pa ang gusto mong gawin. For example, evangelist ka, naghihingalo ka na lang, gusto mo pang sharean yung nurse na na nag-alaga sa'yo ng Word of God. Hindi ka mapakali hangga't hindi na-save yung tao na yun. Hindi na-share ng gospel. Ganun ka eh. Ganun din ang gift of giving. Mamamatay ka na lang. Gusto mo pang tumulong, magbigay, mag-share ng something. Share one's material goods with others. The one who has the gift of giving shares his good eagerly and liberally. It refers to open-handed and open-hearted. So hindi lang open-handed siya, talagang buong puso, open-hearted giving out of compassion and a singleness of purpose, not from ambition. Hindi siya nagbibigay para lang sabihin mapagbigay siya. Hindi siya ganong tao. O yan ha, giver ako. Uy, binigyan ko kayo ha, sa akin yan ha. Uy, ako nag-donate niyan ha. Hindi siya ganon talaga eh. Open-handed, open-hearted giving out of compassion and a singleness of purpose, not from ambition. This gift is not reserved for the rich, but is for ordinary Christians as well. Hindi ngunit sinabing mayaman ka, uy, magbigay ka naman. Hindi. Itong may gift of giving, kahit siya ay ordinaryong tao lang, ordinaryong Kristiyano lang, magbibigay ng sopa sa iyo yan. Hindi niya alam, bigla na lang, hindi siya mapakali na wala siyang dalang pansit sa church. Madala nga itong arroz caldo rito. Masasayang lang to eh. Aba, may kunti akong halaga rito. Nahihirapan ng church sa mga bayarin. Maibigay ko nga ng kahit kaunti lang. So, gift of giving. The Philippians apparently exercised this gift in their giving to Paul. Letter H. Letter H is the gift of healing. Yung may gift of healing naman, a narrower aspect of the gift of miracles is the gift of healing. Mamaya papakita ko ang pagkakaiba ng gift of healing sa gift of miracles. Alright? The word is used in the plural, iamaton, means healings. Sa 1 Corinthians 12:9, suggesting the different classes of sickness to be healed. Okay, advance ko na sa inyo. Ang pagkakaiba ng healing sa miracles, for example, pinag-pray ka ngayon, right that moment, aba, bigla na lang nawala nga yung sakit ng balikat ko ah. Ang tawag doon, gumaling ka, pero miracle. Na-get? Mamaya turo ko yung letter M, miracle. Diba, may pinag-pray ka, on the spot talaga, nawala yung sakit ng balikat. Napunta sa sakit ng paa. Ay, hindi, walang ganun ha. Lumipat lang pala yun. Okay? So, kapag gift of miracle, instant healing. Pero hindi ngunit, ay pinag-pray mo ngayon, tapos umuwi ng bahay, hindi pa rin magaling. Wala akong gift of healing. Ang problema, ganito, pinakamagandang nangyayari. Nung natulog na, hinihil na pala ng Holy Spirit at paggising niya, wala na yung sakit. So, hindi mo gift ang miracle, pero gift mo ang healing. I encourage you to pray for the sick, to pray sa may cancer. Pray sa lahat ng itunuturo sa iyo ng Holy Spirit, especially to the body of Christ. Remember, yung gift mo is for the body of Christ, to edify the church. Kaya ka may gift. Nga pala, ang gift natin ay hindi ito para talaga sa atin eh. Ito ay para sa mga kapatid natin sa Panginoon. Pansinin mo, yung gift mo para sa akin at yung gift ko ay para sa iyo. Nako ha?
So kaya pag hindi mo ginagawa yung gift mo, may gift of healing ka pala, tamad kang manalangin, tinuturuan ka ng Holy Spirit, abay dinadaya mo kami. Sakit-sakit na ng ulo ko, hindi mo ako makipag-pray. So try. Pag-pray ninyo at wala ka mang gift of healing, tinuturuan tayo ng manalangin ng Panginoon. Pray for one another, right? So dapat prayerful ang body of Christ. The gift of healing involved the ability of a person to cure other persons of all forms of sickness. Okay? Letter H pa rin. The gift of helps. Ang gift of helps naman, galing siya sa word na antilempsis. Ibig sabihin, helpful deeds or assistance. Magaling itong may gift of helps sa ano eh. Nakikita niya agad kung, nahihirapan ka. Yan, very simple. Kasi hindi naman lahat sa church nakikita kung paano ka nahihirapan. Paano nahihirapan ng body of Christ. Hindi lahat ganun eh. The basic meaning of the word is an undertaking on behalf of another. So parang siya yung behalf of another. The word is similar to serving. Medyo may gift of serving, may gift of help. Medyo similar daw sila according sa and some see these gifts as identical. The gift of helps means to take firm hold of someone in order to help. Yun lang ang gusto niya, makatulong. These helpings, therefore, probably refer to the succoring, tama ba, Sister Kesley? Or succoring, no? Of those in need, whether poor, sick, widows, orphans, strangers, travelers, or what not. Okay? So, nakikita natin na kapag kami gifts of help ka, talagang gusto mong mag-assist. Gusto mong tumulong. Hindi mo mapigil yung sarili mo na maging behalf on another. Ito namang kapatid neto sa flesh, sa flesh. Pinapabayaan yung kapatid niya, 7 taon pa lang. Parang hindi ka mapakali, tutulungan mo talaga 'yon. Lumalapit, busy itong tatay nito, yan. Tulungan ko nga yung nanay. So may gift of help 'yon. Tutulong at tutulong 'yon. Naiintindihan? So that is the gift of help. Kung meron ka nun, pinagpala ka ng Panginoon dahil hindi lahat ay may ganyang heart, may ganyang gift. Letter K, the gift of knowledge. Ganyan. Letter K, the gift of knowledge. Kapag sinabing meron kang gift of knowledge, the gift of knowledge appears to be closely related to the gift of wisdom. Mamaya papaliwanag ko yung pagkakaiba ng knowledge at wisdom. The gift of knowledge appears to be closely related to the gift of wisdom and refers to the ability properly to understand the truths. Yung knowledge pala, binibigyan ka ng abilidad na maintindihan mo kung ano talaga yung truth, yung katotohanan. Bagamat different sa wisdom, papaliwanag ko mamaya. Yung knowledge is different from wisdom. Kahit sa Bible, sinasabi nga natin yan ay galing sa Holy Spirit pa rin ang knowledge, galing pa rin sa kanya ang wisdom because it is the gift, no? So, kapag may gift of knowledge ka, parang nakakaroon ka ng ilang piraso na maintindihan yung katotohanan. Paano mong nalaman yun? No? Kaya siya, kaalaman. Paano mong nalaman yun? So, itinuturo sa iyo ng Holy Spirit. Or something na merong isang problema na hindi ma-solve ng lahat. Nagkakaroon ka ngayon ng some ideas para ma-solve yung problem sa church. Kakaiba yung knowledge na meron ka. Mamaya, paalisan muna natin to para madali tayo sa wisdom, explain kong mabuti. So, merong knowledge, no? Ability properly to understand the truths. Letter L muna tayo. Is the gift of leadership. So ito maraming may gusto nito. Kasi sa church gusto lagi maging leader. Hindi lahat talaga tinawag maging leader. Okay? Hindi lahat born to lead.
May mga tawag, may mga gift, helps lang eh, assistance eh. Nakukuha? So, bagamat kung tingin mo na lahat ng Christian ay leaders, okay din yun, walang problema. Motivation sa atin yun na mag-lead, manguna. Leader ka sa family, leader ka sa isang community, leader ka sa trabaho mo, walang problema yun. No argument about that. Pero dapat maintindihan natin biblically, ang Holy Spirit ay nagbibigay siya ng particular na gift sa church. At isa dyan ay leadership. May mga tao talagang binigyan niya ng kakayanan doon sa isang church na yon, sa isang community na yon na mag-lead. At hindi lahat pwedeng leader. Magkakagulo tayo pare-pareho dito. So the gift of leadership in the local church appears in two passages. Romans 12:8 and 1 Corinthians 12:28. The Greek word translated rule or govern. Kaya niya talagang manguna, mamuno, mamahala. Yan ang leadership. Maybe leadership sa praise and worship, leadership sa small group, leadership sa mga bata, leadership sa buong church, leadership sa mga leaders, leader of leaders. In these verses, this designates one who is set over others, or presides, or rules, or who attends with diligence and care to a thing. So may gift of leadership. Kaya ang suggest ko sa inyo, kapag kami na-appoint na leader, submit to your leader. Matutong mag-submit kayo sa mga leader ninyo sa iglesia dahil in-appoint sila eh. Hindi naman mga bobo yung nag-appoint sa kanila. Mga someone is bishops, pastors. Unless na yung tao ay self-proclaimed leaders or self-proclaimed pastor. Doon ka medyo magiging maingat. Pero kung tinalaga sila ng iglesia, tinitingnan naman yan. Siyempre, ang mga nag-appoint sa kanila, ayaw naman din nilang masira ang kanilang church, community. Matutong mag-submit sa mga leaders. At kung ikaw naman ay na-appoint as leader, abay, gawin mo yung part mo. Hindi yung konting problema lang, aayaw ka na. Give mo ang leadership eh. Kahit umayaw ka dyan, hahabulin ka pa rin. Kahit saan ka pumuntang church, maglilid at maglilid ka. Kasi may gift of leadership ka eh. Kahit umalis ka dyan, pumunta ka sa isang community, ito pa ang matindi dahil nasasanay ka na sa gift of leadership. Nung nag-backslide ka, baka kung saan mo mailid ang tao. So, ingat doon sa part na yon, ano? Pero kung may mga leaders kayo, submit to your leaders dahil may gift talagang binigay ang Holy Spirit sa kanila. At makinig tayo sa kanila dahil una sa lahat, parang binabastos natin ang Holy Spirit kapag hindi tayo nagsasubmit sa mga leaders. Sila yung binigyan ng Holy Spirit ng gift tapos hindi tayo nagsasubmit. Ang problema sa church ngayon is submission sa leadership. Mahirap talaga at lahat tayo nakaka-experience niyan. Pero kung naunawaan natin ang Bible, we need to submit to the leadership kasi yun talaga ang binigay eh. Mananagot naman yung nag-appoint dun eh. Ang tinuturo sa atin ng Panginoon, maunawaan natin itong submission to the leadership at may gift of leadership. Kung ikaw naman ito, huwag kang susuko, of course, dahil hindi ka binigyan ng gift of leadership ng Panginoon, naiiwanan ka niya sa ere. Kung may gift of leadership ka, dinala ka dyan ng Panginoon, sasamahan ka ng Panginoon. Ang problema naman ay dumadating yan, leader ka man o hindi. So move on, move forward, magpa-mentor, magpa-lead. Lalo na sa Holy Spirit. At tanggapin mo, nag-gift mo talaga ang leadership kaya ka nandyan. No? And you can govern, you can rule, you can lead. Alright? Letter M, malapit na tayo. Gift of miracles. Kung sinabi ko kanina sa inyo, may tinatawag tayong gift of healing, pero different siya sa miracles. Hindi ko na siguro pwedeng, hindi ko na expand, na-share ko na sa inyo kanina. The gift of miracles is a broader gift than the gift of healing. The word miracles means power or a work of power. So makikita mo rin talaga yung miracles na nagagawa niya, hindi lang healing. Ang healing kasi, nasasakop lang niya talagang about sa pagpapagaling, etc. Ang miracles, malaki ang nasasakop nito.
Pag may gift of miracle ka, talagang maghihimalaan Diyos sa'yo. Miracle. And miracle can happen kahit sa generation natin ngayon. Maraming sana nagsasabi, nag-cease na yung mga gifts na yan. Sa kanila siguro. Maliwanag naman yung Corinthians na ang sabi, pag dumating na, yung pag magsisis yun. Wala na, hindi na natin kailangan ng gift dun eh. Pero sa panahon natin ngayon, kailangan natin ng healing, kailangan natin ng miracles, kailangan natin ng leadership, kailangan natin ng knowledge, kailangan natin ng tongues, etc. Hindi pa nagsisis. Huwag kayong maniwala doon. Ang gift ng Holy Spirit ay nagpa-function, nag-ooperate siya sa body of Christ ngayon 24/7 and every seconds. Hindi tumitigil ang Holy Spirit because according to the Bible, the Holy Spirit gives us without limit. Hindi ng preaching ko, tingnan nyo mamaya sa wall ko, napakaganda, may na-discover ako about sa Holy Spirit. The gifts, the fruit, the anointing, etc. And lalo na sa feeling of the Holy Spirit. Nakapost yun sa wall natin. Pwede nyo ma-review sa wall ko about the Holy Spirit. Pwede nyo siyang mapanood replay. No? Maunawaan ninyong mabuti, mag-take notes kayo dahil medyo a doctrine of the Holy Spirit ito. Parang kabuuan ng doctrines pero actually siguro 60% pa lang yung nilagay ko ron, tinuro ko sa kanila. Okay, so ganun ang miracles. Letter P, ilan na lang ba to? 10 pa ba to? Letter P is the gift of pastoring. So, very bold ano naman ito sa atin. Alam naman natin ito, no? May gift of pastoring talaga, may nilagay na pastor. At ang pastor, according sa Bible, the word pastor literally means shepherd. Ibig sabihin, nag-aalaga ka, nagsi-shepherd ka, and is used only here of a gift. Pag sinabing shepherd, ibig sabihin, parang hindi mo maiwanan yung flock. Hindi mo maiwanan yung mga members mo pagka pastor ka. Kaya sabi ko sa inyo, iba ang bishop sa pastor. Ang bishops, ano yung sabi kanina? From here to send. Talagang maisesend siya. Hindi siya pwedeng manatili lang sa Caloocan City. Hindi siya pwedeng manatili lang sa Jaén, Nueva Ecija. Kung siya ay may gift of apostleship or bishops, talagang masesend siya. Nagcha-church siya nagpa-plant siya ng church. Pero pag ipa-pastoring, dito na lang ako sa Caloocan, okay na ako rito. Kayo na lang ang humayo doon sa Basilan. Nakakatakot doon eh. Kayo na lang ang bumiyahe sa Tawi-Tawi. Kayo na lang ang bumiyahe doon sa Bukidnon. Kayo na lang ang mag-plant ng church diyan sa Laguna. Ayoko niyan, hindi ko kaya yan eh. So pastoring ang gift mo. Kasi gusto mo na lang mag-shepherd doon sa isang lugar. At ang shepherd, ayaw niyang iwanan talaga yung tupa. Pero ang apostleship or bishops, kaya niyang iwan yon. Pero hindi niya iiwanan siyempre nang wala siyang iniiwanang magsi-shepherd ng flock, no? But another topic naman yon. All right, so ang pastor ay shepherd. Is used only here of a gift. It is however used also of Christ who is the good shepherd. Siya pa rin ang good shepherd. Siya pa rin ang chief shepherd according sa 1 Peter 5. The work of a pastor has a clear analogy to the work of the shepherd in caring for his sheep. As a pastor, he cares for the flock. He guides, guards, protects, provides for those under his oversight. Talagang kayang ipagpatayan ni pastor yung mga members niya. Siguro yung term na yon. Kaya niya ipaglaban yung mga miyembro niya. Hindi niya papayagan na yung miyembro niya talagang inaapi-api. Hindi niya papayagan na ang miyembro niya ay hindi kumakain. Kapag ikaw ay may gift of pastoring tapos hindi mo tinuturuan yung shepherd mo, mukhang hindi ka tinawag magpastor. Pagka wala kang care sa flock mo, nakikita mo na nagkakaubusan na, hindi na umaattend, hindi mo pina-follow up. Baka hindi ka tinawag na pastor. Hindi ka man lang nagpa-follow up, hindi mo kinukumusta. Si Jesus ka, may nawalang isa 99, handa niyang iniwanan. But anyway, kumakain kasi yon. Nafi-feed naman yon. Hinanap niya isa.
So ako, ang strategy ko dyan, pag kami hindi uma-attend, doon ako nag-a-assign ng Bible study sa bahay nila. At very effective. Nare-reach out sila. Ganun talaga. So you cares for the flock. Hindi laging yung lagi mo nakakausap, doon ka lang nakapokus. Ang tunay na shepherd, makikita mo, alam mo kung sino yung hindi gumagalaw. Ibig sabihin, yung hindi na nagpa-function, parang hindi ko nararamdaman si ganito, nagkikare ka ron. Kinukumusta mo yon, gumagawa ka ng paraan para ma-reach out yon. Hindi yung, hindi yan umaattend, bahala na siya. Ayaw niya, ginawa ko na yung part ko yan. Hindi mo ginagawa yung part mo bilang pastor. Kung talagang pastor ka, nagmamahal ka sa shepherd, every person, talagang laman niya ng panalangin mo. Laman niya ng at kung mayroong pinagkatiwalang flock sa inyo ngayon at napabayaan nyo, you need to ask ang forgiveness ng Panginoon dahil sa totoo lang, mahal na mahal ni Lord ang tupa. God love His sheep so much more than sa ating pagkikare sa kanila. No? Kaya hindi rin madali sa isang bishop na mag-assign ng mga pastors. Kaya pag-pray natin ang mga bishops, magkamali sila ng pag-a-assign ng pastor, delikado ang flock. No, kung may napapabayaan kayo at kinakausap kayo ng Holy Spirit, right this moment, reach out nyo yung mga tao na yon. Nasa puso mo naman yan mahal mo naman talaga sila nagkikare ka. At kung talagang shepherd ka nila, pakikinggan ka nila. Alam nila yung boses mo. Ngayon, kung ayaw na talaga, nagwawala na sa inyo, baka papuntahan ni Lord ng ibang shepherd. Doon sila makinig. Okay na rin yun. Masaya, maging masaya na rin kayo doon. At least, hindi siya nag-backslide. Letter S. The gift of service. Ang gift of service, the word service is diakonia. Is a general word for ministering or serving others. Yun ang niya, nagbi-minister siya, nagse-serve siya sa iba. Kaya nga sabi ko kanina, different ito sa gift of help. Ang gift of service, the word is used in a broad sense and refers to ministry and service to others in a general way. General way. From these and other examples, it appears an important aspect of serving is helping others believers who are in physical need. So itong taong to, makikita mo na lang, lagi na lang siyang nagmi-minister sa kapatid na to, nagse-serve sa kapatid na to. Yung help ay similar sa service. So makikita mo yung heart niya talaga na importante sa kanya yung mga taong may mga needs. Hindi siya pumapayag na hindi niya mapaglingkuran yon. Ako na po dyan. Ako tutulong sa'yo. Sige, gagawin ko rin yan. Nahihirapan ka ba? Okay, sige. Tulong tayo dyan. Gift of service. Dami pa nito 6 pa ba? Letter T. Gift of teaching. Ang may mga gift of teaching ay, makinig kayo mga nagpapastor. Kapag ang pastor, dapat siya rin ay teacher. Hindi pwedeng pastor ka, tapos ay pastoring lang ang mag-shepherd lang ng flock. Hindi, paano ko mapakakainin yung flock? Hindi ka marunong magpakain ng tupa. So a pastor is also a teacher. But a teacher is not necessarily also a pastor. Ulitin ko, pagka teacher ka, okay lang na hindi ka magpastor. Pero pag pastor ka, hindi pwedeng hindi ka maging teacher. Ang tawag nga ng iba diyang theologians, pastor's teacher. So kaya ang tinuturo natin sa, naging quote natin sa SFC, wala ka talagang karapatang mangaral kung ayaw mo mag-aral. Gusto mo lang pastor, tapos ayaw mo mag-aral, salita ka ng salita, daldal ka ng daldal, hindi mo alam yung sinasabi mo. Tamad kang mag-aral, tamad kang mag-enroll sa mga classes. So kung gusto nating maging pastor, dapat gusto rin nating maging teacher. Matyaga talaga tayo magturo. Ako nga, kung totoo lang, gusto ko na matulog. Nagpapaalam na ako. Masakit ang katawan ko. Pero we need to do this dahil walang gagawa So a pastor is also a teacher. But a teacher is not necessarily also a pastor. A number of
factors would show that a person has the gift of teacher. Yung person na yon, may gift siya na maging teacher. At ang teacher, ito he would have a great interest in the Word of God. Ano daw? Kapag ka-teacher ka, meron kang great interest sa Word of God. Kapag ka sinasabi mo may gift of teaching ka, at tapos wala kang man lang kapuso-puso sa pag-aaral, pag-i-study ng Word of God, medyo may problema yung pagiging gift of teaching mo. So dapat, interesado ka, great interest in the Word of God, and would commit himself to disciplined study of the Word of God. Disciplined study of the Word of God. So, hindi pwedeng turo ka ng turo. Wala kang disiplina sa pag-aaral. Hindi mo kinikomit yung sarili mo sa study. Ako po, nagtuturo na, pero secretly, hindi nyo alam. Meron pa rin akong mga ine-enrollan. Meron din akong gusto pang mga matuto. Kasi hindi pwedeng hanggang dito lang tayo. Hanggang dito lang ba tayo? Naintindihan natin ang gift of the Holy Spirit and that's all? More than that, because the Holy Spirit gives us without limit. So, he would have an ability to communicate the Word of God clearly. Ganun yung teacher. Malinaw niyang naipapaliwanag. Hindi yung nagturo ka, lalong gumulo. Pag may gift of teaching ka, talagang nahihimay mabuti. Ay, ganun pala yun. Umalis yung tao na unawaan, hindi nagulo. Ano ba yung tinuro niya? Ang ganda ng patawan ni pastor Ang ganda ng patawan ng teacher na nagturo. Ang naalala sa'yo yung patawa, pero hindi yung teaching. So he would have an ability to communicate the Word of God clearly and apply the Word of God to the lives of the people. Alam mo, tinuturo mo hindi lang Word of God, na ituturo mo rin sa kanila kung paano i-apply yung Word of God. This gift is clearly evidenced in a man who has the ability to take profound biblical and theological truths and communicate them in a lucid way. So ordinary people can readily grasp them. Maintindihan agad, magiget yung tinuturo ng teacher na yon, no? Ebanghelyo, aba, nung nagturo ka, ang naiintindihan ng tao, hindi ebanghelyo, ibanghilo. Nahilo yung tao sa iyo, 'di ba? Dapat ebanghelyo ang tinuturo natin. 1, 2, 3, 4, 5. 5 na lang. Next is the gift of tongues. Okay? Ang gift of tongues, sa 1 Corinthians 12:28, is very clear na may gift talaga ng tongues. Hindi na ito dapat pang pag-awayan. Kung ayaw mo mag-tongues, adi huwag kang mag-tongues. Huwag mong pigilin yung nagtatangs. Hindi po pa kasi na-experience. Ako, nung una akong tumanggap sa Panginoon, kontra din ako sa tongues. Sabi ko, paano may magtatangs dyan? Eh, hindi naman naintindi sinasabi. Until na lumalim tayo sa salita ng Panginoon na intindihan natin, may nakakapag-interpret and meron different kind of tongues. So, yung gift of tongues na sinasabi, 1 Corinthians 12:28, and God has placed in the church first of all apostles, second prophets, third teachers, then miracles, then gifts of healing, gifts of helping, gift of guidance, and of different kinds of tongues. So may gift. Very simple. Ang linaw ng scripture may gift talaga ng tongues. So hindi na natin ito dapat pang pag-awayan pa. At kung hindi ka naniniwala sa tongues, wag. Ngayon, kung nasa church ka naman na nagtatangs ka, sila hindi, i-respect mo na lang din, magtangs ka sa bahay. Magtangs ka sa bahay, magtangs ka sa habang namimili ka. Huwag ka lang magtatangs pagkausap mo si pastor, baka tanggalin ka na sa church, di ba? Siya nga yung ayaw tapos tinatangs mo siya. Meron kang hindi na gusto, may ganun Meron lang hindi nagustuhan, ginanon niya yung tao. So respect your pastor. Respect, hindi lang pastor, leaders, kahit kapwa mo member. Dapat matuto tayo dun sa nagtatangs man o hindi, tayo ay magkakapatid sa Panginoon. Tayo ay one body. We are baptized in one spirit. Dapat nagkakaisa tayo. Hindi tayo dinidivide ng mga ganitong teachings.
No? So pinapakita lang dito na may gift of tongues. No? And that is my view. Kung ang view mo na wala ng tongues, ayoko ng tongues, sa'yo yon. No? So itapon mo itong part na to kung ayaw mo ng tongues. But ako, according sa the Bible, ang tongues edify himself. Ang pinapalakas din ng tongues ay yung sarili nating espiritu, sarili nating emosyon, sarili nating pagkatao. Edify himself. But prophecy edify the church. So, bakit ko itatapon yung tongues na to? Ako ang ini-edify nito in the first place. Pinapalakas ako eh. See? So, next is the gift of interpretation of tongues. So, hindi ka na magtataka ngayon bakit mayroong hindi nai-interpret at may nai-interpret. Ano ba yan? Hindi naiintindihan. Ang Panginoon may naglagay siya ng interpretation of tongues. Hindi na natin pag-uusapan ngayon dahil wala nang masyadong time yung kung paano ini-interpret ito. May tongues for the church, etc. But later on, no, alaw tayo ng Panginoon mapag-usapan itong gift of tongues. The gift of interpretation of tongues involve the supernatural ability of someone in the assembly to interpret the foreign language. Yung sinabing foreign language dyan, hindi yan English, Chinese, or something. Foreign language is the language of heaven, spoken by one who had the gift of tongues. So yung language ng heaven na yon, naiintindihan ng may gift of interpretation. The language would be translated into the vernacular for the people who were present. See? So may gift of tongues at may gift of interpretation of tongues. Kung na-interpret mo yung tongues na sinasabi nila, kailangan ka ng charge kasi hindi nila naiintindihan. Ikaw, naiintindihan mo. So kapag in-interpret mo naman, edify the church yon. Kasi para sa church yung sinasabi nung nagtatangs eh. See? At minsan nga, bigyan ko lang kayo ng ilang idea. Kapag ka nagtatangs kayo, for example, gumaganon kayo, tapos bigla na lang mayroong lumabas na native language sa iyo na, yes, Lord, yung classmate ko na yon. Or maybe ang tangs mo ay yun yung sagot. Yung classmate mo na yon ang itinatangs ng Holy Spirit. Maaksidente na pala, babagsak na pala dahil nagtangs ka, nagpray ka. Di ba? Ang tongues is direct will of God, direct the Holy Spirit groaning. Siya yung nananalangin para sa atin dahil di tayo marunong manalangin ng wasto. Minsan yung native language na nilalabas mo, yun na rin yung sagot nung tongues na hindi mo maintindihan. See? So, but anyway, hindi laging ganon. Alright? Sa kaya kailangan, meron ding gift of interpretation of tongues. So, tatlo na lang. Next is the gift of prophet. Yung gift of prophet, meaning of prophecy, is prophetic. Prophetically reveal what is hidden. Number 3, foretell the future. Kapag may gift of prophet, according sa Bible nga, gusto ni Lord, every one of you must become a prophet. Kung tatanungin mo ang desire ng Panginoon, gusto niya lahat tayo maging prophet eh. Pero tingnan ulit natin ang scripture. Bakit may mga gift pag na ganito? So, proclaim. Pagka may gift of prophecy ka, pag gift of prophet ka, nagpo-proclaim ka, divine revelation. Hindi yung revelation na galing sa'yo. Alam mong revelation na galing sa Panginoon. Yung prophetically reveal what is hidden. Hindi nila nakikita mo. And foretell the future. So, future tense. There are many clear examples showing prophecy means foretelling the future. The prophet received direct revelation from God and taught the people for their edification, exhortation, and consolation. Uulitin ko, kung talagang ikaw ay propeta at nakapag-proclaim ka, yung last sentence, dapat ang bunga niya ay edification, exhortation, consolation. Hindi ka nagpa-prophecy ng foretelling the future na sinisira mo yung iglesia. Dahil ang trabaho ng isang propeta is to edify, edification, or exhortation. Maybe pwede kang, and consolation, pwede ka rin magbigay ng warning kasi what is hidden. Alright?
Pero hindi mo binibigyan ng threat ang iglesia, tinatakot ang iglesia or something. Nga pala, kapag may propetang nagsabi sa inyo noon na hanggang ngayon ay natatakot ka pa nito, noon, tapon mo na yon. Ang tunay na propeta ng Diyos, hindi ka bibigyan ng ganyan. Alright? Kahit ako mag-prophecy sa'yo, kung ako propeta, nag-prophecy sa'yo, kapag ka nag-prophecy ako sa'yo, at kumukontra siya sa Word of God, kumukontra siya sa identity mo, that you are the righteousness of God, you are the new creation, you are seated with Christ in heavenly places, you are complete in Christ. Kapag kumukontra siya sa mga ganyan, tapon mo yon. Follow the scripture. Kapag ka sinabi kong, alam mo, kung hindi ka magkakaroon ng boyfriend o hindi ka magkakaroon ng girlfriend, ang sabi ng Panginoon, hindi ka sasaya. Aba, wag mong tanggapin yon. Dahil ang sabi ng Bible, you are complete in Christ. Meaning, kahit ako magsabi, Bishop Abner, Benny Hinn, kahit sino ang magsabi sa inyo, kung siya ay kumokontra sa Biblia, itapon mo yon. Mali si Brother Roland, tama yung nabasa mong scripture, who you are in Christ. Kakaintindihan po ba tayo doon? Paki-thumbs up ngayon. Nakuha niyo yung point doon? Naintindihan? So next, dalawa na lang. Magkatabi naman ito, gift of prophecy. Yung sinasabi ko sa inyo kanina. To prophesy is simply to speak prophecy. Alright. So, na-explain ko na ito sa inyo kanina. Kapag may gift of prophecy ka, talagang kanina, yung last part doon, ang natatandaan ko, 1 Samuel, take note nyo lang, basahin nyo. 1 Samuel 10:6. Kapag ikaw ay filled ng Holy Spirit, kasi hindi naman ngunit hindi mo gift ang prophecy, hindi ka na pwedeng mag-prophesy. Remember, itong mga gift na ito ay gift from the Holy Spirit, and the Holy Spirit is without limit. Kahit hindi mo gift ang pagiging prophet, God can be pwede kang maging prophet that time. Pwede kang mag-prophesy that time. Pwede kang mag-interpret ng tongues that time. Pwede kang magkaroon ng gift of miracle, gift of healing, gift of pastoring, gift of leadership, gift of administration. That time, specifically, kung kailangan sa panahon na yon. Nga pala, itong gift na ito ay hindi natin malilimit pa rin ng Holy Spirit. Hindi ngunit wala kang gift of prophecy ngayon, hindi ka na magpa-prophesy. Sabi nga ng Panginoon, if you are filled with the Holy Spirit, you can prophesy and you will become a different man. Change to become a different man. Sabi niya kay King Saul, kapag ikaw ay napuspos ng Holy Spirit. Pag ikaw ay filled ng Holy Spirit, hindi mo na alam kung ano ang papagawa ng Holy Spirit sa iyo. So follow the Holy Spirit. Kung mag-prophesy, kahit hindi mo give ang prophecy, mag-prophesy. Hindi mo malilimit ang Holy Spirit. Lastly is the gift of wisdom. The gift of wisdom, thus, is the whole system of revealed truth. Magkaiba siya sa knowledge. Remember yung sabi ko sa inyo kanina sa knowledge? Yung knowledge ay ability na maintindihan mo yung truth. Pero pagdating dito, the gift of wisdom, next slide, pakita po sa kanila. Last slide na po natin ito. And then we will pray. The gift of wisdom, thus, is the whole, kabuuan, whole system of revealed truth. Pag may gift of wisdom ka, alam mo yung buong katotohanan. Pinapakita sa iyo ng Holy Spirit. At pinapakita rin sa iyo ng Holy Spirit kung ano ang dapat gawin. Kaya ka binigyan ng wisdom para maayos yung church. One with the gift of wisdom had the capacity to receive this revealed truth from God and present it to the people of God. So, hindi ka binigyan ng wisdom of God para lang sarilinin mo. Gusto ng Panginoon na makatulong ka sa iglesia. Remember, ang gift ay para din sa iglesia. Alright. So, ulitin ko lahat. Yung 21 na yan, siguro, kung gusto nyo ng slide na to, sige, ibigay natin, Sister Gia. Pero i-PM nyo na lang si Sister Gia, ha? Hindi na po ako.
Sister Gia, pahingi nga po noong slide na binigay ni Brother Roland. O, Sister Gia, pakibigay mo doon sa magchat-chat sa'yo. At tayo sa body of Christ. Reviewin nyo yan. Uulitin ko, gusto ng Panginoon na nasa tamang lugar tayo. Gusto niya lumalago tayo. At kung may natututunan tayong kaunting piraso ng about sa Holy Spirit, huwag natin sabihin, kilala ko na yung Holy Spirit. The Holy Spirit is without limit. At doon ako na-humble kapag kami na-discover ako about sa Holy Spirit. No? So marami pa ito. At lumago po tayo mga kapatid. Maging blessing tayo sa body of Christ. Mag-submit sa mga leaders. Kung ano ang calling mo, dapat i-enjoy mo yan. Diyan ka masaya, diyan ka malakas, diyan ka magaling. No? Let's pray. Father, in the name of Jesus, once again, we thank you, Lord. Maraming salamat sa kabutihan mo. Maraming salamat sa aking mga kapatid na hanggang ngayon ay nandito. Tunay, Panginoon, na gusto nila, Lord, lumago. Gusto nila, Lord, na maintindihan kung ano ang pagkaka-create mo sa kanila. Salamat, may Word of God. Salamat, may salita ng Diyos na nababasa kami ngayon. Very thankful kami, Panginoon, dahil may mga nagtuturo din. Ito man ay natutunan lang din namin sa mga na naunang nag-aral sa amin. At salamat sa Holy Spirit na nag-guide sa amin. The Holy Spirit guide us. Lord, tulungan mo po ang bawat isa na nandirito right now na ma-enjoy nila. Kapatid, sinasabi ng Holy Spirit sa iyo ngayon, you need to enjoy your gift. Doon ka sasaya. Kung gift of pastoring, dapat ini-enjoy mo ang pagpapastor dahil mahal ka ng Panginoon diyan at disenyo yan ng Panginoon sa iyo. No? Kung may gift of healing, ipag-pray ang mga may sakit. Gusto kang gamitin ng Panginoon at ang Holy Spirit ay laging nasa iyo. Remember, you are anointed by the Holy Spirit in your gift. Ulitin ko, you are anointed by the Holy Spirit in your gift. Kahit anong gift na meron ka ngayon, gustong sabihin ng Panginoon, anointed ka dyan. Hindi ngunit medyo mababaw ang pagkaka-deliver mo kanina, hindi ka na anointed. You are anointed by the Holy Spirit. Hindi ka niya bibigyan ng gift na pareho kayong may gift of teaching, tapos pagdating ng isa sa kanya binigay 100%, sa'yo binigay 20% lang. You need to claim it. You need to study. May heart kang mag-study kung ikaw ay may heart na maging teacher. Kung ikaw ay teacher, may heart kang mag-study. Kung ikaw ay evangelist, may heart ka sa tao. Iayos po natin ang ating kalagayan sa body of Christ. Maraming salamat sa aking mga naging kamanggagawa. Sister Gia, Sister Richelle, Sister Kesley, Sister Efril, bawat isa, Panginoon, dito sa JCOB International. Pagpalain mo ito at marami pang maabot. Gusto namin yung pure Word of God, Panginoon, na itinuturo sa amin. Gusto namin lumago, gusto namin maging blessing, at higit sa lahat, nagsiserve kami, hindi dahil may gift lang kami. Nagsiserve kami because we love you, Jesus. Mahal ka namin dahil ikaw lang ang tunay na mahal, ng tapat, totoo, ng agape love sa amin. At hindi matatawaran ang ginawa mong pagliligtas sa amin. At hanggang kunin mo kami, Panginoon, ang aming puso pa rin is to live is in Christ and to die is gain. Maraming salamat, Panginoon, at walang kapangyarihan ang lahat ng gawa ng demonyo sa mga kapatid ko na nandirito at even sa mga wala pa. Pagpalain mo po ang aming Bishop Abner sa pangunguna niya sa group na ito. Maraming salamat. More church planting, more leaders, more pastors na ipadala mo po at patrain sila ng maayos. All the glory, praises, honor, and thanksgiving belongs to you alone. In Jesus' almighty God and precious name, everybody say, Amen. Amen. God bless us all. Amen. Amen po. Praise God. Salamat po, Kuya Roland, sa napakagandang mensahe na it is very important po, no, para sa atin ang spiritual gifts. Amen. Praise the Lord. Sino po ang na-bless? I know that we are all blessed po, no, sa mensahe ng ating Panginoon. Amen po. So, tuloy-tuloy po tayo, no, sa ating service. Ayan. So, bago po yan,